Well, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan anywhere in the world na inaabot po kayo ng aking broadcast ngayong Sabado ng umaga, January 27, 2024. Katatapos ko lang talagang maglakad. Alam mo naman, tuwing Sabado, naglalakad po ako dito sa amin sa Richmond Hill sa mall. Hillcrest Mall. Tapos na bago ko gigreet lang sana ako pero naalala ko yung sinabi ko kahapon na medyo may sasabihin pa tayong konti hinggil dito sa konsulado ng Pilipinas na kung saan ng dragon ika nga namin Marin Sendang sa gala yung Lady Elvis ng Toronto. Ayan, naghihintay siya ng aking mga vlog. Well, of course, medyo po tayo nakaka-recover na. Naglalakad na tayo ng okay lang, nakatungkod kung minsan. At pinagdadrive ko yung aking apo number 4 sa school every Monday to Friday ng umaga. Well, ngayon po, sabi ko nga, nakuha rin namin ng aking misis yung kanyang nilalakad na self-adjudication, ika nga. Yun na nagpapatunay na siya ay nag-iisang anak nung aking biyanan na namatay na. Nag-iisang anak yun may mga naiwan pa yung mga property sa Pilipinas at higit sa lahat yung naiwan niyang pensyon niya sa bangko. Nak ng dragon, sabi nga, liit naman nun yung pagpunta mo lang dito. Pagpunta lang namin sa consulate, magbabayad ka, ang masakit doon maghihintay ka ng matagal. 3 oras paghihintayin ka ng konsulado. Everyday daw, 3:00 ng hapon lang pipirmahan yung mga ganong affidavit na pinagagawa ng mga Pilipino. Kung maaga matatapos, kamukha namin, natapos yung mga dokumento hanggang mabayaran na yung hinihingi ng misis ko na affidavit, actually lang yun self-adjudication. Hindi ko alam kung magkano, nala pa sigurong $40. Ika nga natin, tapos ng 11:00. Anak ng dragon, 3:00 pa kami maghihintay. Ang layo namin doon sa consulate. May mga katabi akong mga seniors kahapon, ika nga natin, nagre-reklamo. Okay, maganda po yung ginawa ng konsulado at saka nung nakaraang Consul General, ika nga natin, kaibigan natin yan mga Consul General for so many years. Kay Andy Mosquera pa, kaibigan ko na yan dahil alam naman nyo ako. Ako journalist, ayan, may dyaryo, kaya pinadadalan ako lagi ng mga press releases, broadcast, ini-invite ko sa radio itong ating mga konsulado to explain their programs here in Toronto, this part of Ontario, Canada, ika nga natin, Pero kahapon, tagal ko kasing nawala sa circulation pandemic, tapos na-aksidente pa ako no ospital, At may bago na ng mga yung Consul General. Hindi ko nga alam hindi ko kilala at I don't know kung anong mga programa niya rito. Maganda yan, may sarili ng window, upuan yung mga seniors, PWD at buntes, ika nga mga pregnant women na asikasuhin ka. That window is exclusively for us. Ika nga na, pero the problem is, dapat baguhin nila yun Wala nang kioski sa o tindahan man lamang ng tubig o sandwiches, ika nga natin Marin Sendang, para yung maghihintay ng 2-3 oras may kakainin. Kamukha niyan, winter, bababa pa ba? 7th floor yung konsulado, bababa pa ba sa ibaba para maghanap ng restaurant na kakainan? Kung madulas yung mga seniors na yan. Ako, nagtutungkod na lang ako, dahil hindi na ako gumagamit ng walker. Medyo okay na yung paglakad ko. Pero, yung iba, marami ako nakitang matatanda na, mas matanda sa akin. Siguro, baby face lang mukha namin ng misis ko, Akala nga, hindi kami senior, ba't kami nakaupo ron sa
white chair na upuan for senior, PWD. Ako nakatungkod, ginamit ko. Kaya pwede, akala PWD. Kapag hanggang natapos, okay, ang pumipirma dyan ay si Consul General sa mga affidavit, lalagyan ng seal. Pwede naman pala pumirma yung deputy consul. Yung nga pumirma doon sa dokumento ng misis ko, hindi naman yung congen Kasi tiningnan kayo, want to know the name of the Consul General, yung bago, sapagkat balik na naman ako sa circulation ko as a journalist, as a print and broadcast journalist. Nagsusulat pa rin po ako doon sa Philippine News Today, Asian Today, dyan po sa Vancouver. Nandun yung column ko, The Tall Order. Every fortnight yun, 15 at katapusan. The Tall Order yan, always on page 15, nilalagay ni Utol Ray Portales at ni Maring Celi Portalesa, yung may-ari ng News Today, Philippine News Today. Okay na sana pero yung paghintahin, mga seniors yan mga buntis yan, gutomin yan, PWD, naka-wheelchair, naka-walker, nakatungkod, 3 oras maghihintay, pwede naman palang mapirmahan after na mabayaran yung dokumento. Huwag naman gano'n Ako, nagsasuggest lang ako sa consulate, sa bagong consul general, Yun na lang po ang gawin natin. Huwag nyo nang paghintayin pa ng 3 oras, 2-3 oras. Kung kaya naman palang pirma ng deputy consul, di pa pirmahan na pag nabayaran na ng makauwi na yung mga dapat Kita nyo yung 3 nagreklamo sa akin kahapon. May trabaho pa rin na alas 5. Ganun din, affidavit din yung hihintayin. Alas 3 pa ba, alas 10 sila nagpunta at sa umaga. Pagkatapos ng trabaho, saka pupunta ng consulate. Huwag naman po natin pahirapan bagong the Honorable new Consul General. Pwede naman po niyong palitan yung ganong regulasyon Hindi policy ng Department of Foreign Affairs yan. Don't tell me. And hindi po ako nagagalit. Hindi po. Nagsasuggest lang sapagkat naranasan ko mismo. Personal namin mag-asawang paghintay ng 3 oras. Buti ka mo. May kakilala pa ako 2. Yung isa nandun si Marlene. Yan, binanggit ko pangalan. Siguro nakita niya Alam naman niya, matanda. May edad na yung kuya mo, datol niya Matagal na yun, nandyan siya sa consulate. Nakita niya, tiningnan niya, hando na pala, napirmahan na nung deputy. Consul. Kaya tinawag ako dun sa window reserved for seniors. Anong oras yun? 1:30. Ang problema po rin, yung mga nagpupunta dyan, nagpa-park, $7 per hour. Kung 3 oras nyo pong paghihintay, $21 yun. Kami 3 oras, nag-renew pa ng 1 oras misis ko. Buti nakita ko ni Marlene. Ayun, nakita niya, pirmado na pala. So, 1:30. 1:42. Magre-renew na naman. Pang-4 na oras ba yun? Huwag naman pong gano'n. Tulungan po tayo. Kawawa naman. Hindi lang po yung mga seniors, yung pong mga nagtatrabaho. Magpapaalam lang yan sa mga amo nila, sa kanilang employer, just to renew their passport, obtain na affidavit, kung anong mga affidavit pong hinihingi ng consulate. Alam naman nyo sa Pilipinas, ng dragon, higa nga natin, konting diferensya, palalakihin. Yung affidavit nyo, nagsubmit na yun ng misis ko nung, kailan ba namatay yung biyanang ko? 2020 pa. 2024 na ngayon. Ayos na lahat dokumento. Nangihingi na naman ng affidavit, yung self-adjudication. Last year, nagpadala na yung misis ko sa bangko.
Veterans Bank yata yun kasi veterano yung benang kong lalaking namatay. Huwag niyo nang pahirapan yung mga Pilipino sa abroad. I'm writing an article at nagpapatulong ako kay Presidente Bongbong through Senator Amy Marcos na medyo kilala natin. Para yung sa DFA, mabigyan naman siguro ng konting konsiderasyon yung mga OFW dito sa abroad. Dito po kasi sa Canada, ang embassy nasa capital, nasa Ottawa, nandi embassy ng Pilipinas. May isang konsulado ron sapagkat napakarami na pong Pilipino. Ang sinasabi ko po yung konsulado dito sa Toronto, I don't know kung anong nangyayari sa ibang konsulado. Kahit nga yung bagong ambassador dito, hindi ko kilala Hindi siya nagpapatawag man lamang o nagbibigay ng notifikasyon sa mga media people dito magkakakilala kami lahat, publisher ng Jado dito at broadcaster Sana bago ka, punta ka ng Toronto. Napakarami pong Pilipino rito sa Ontario, sa Toronto. Tawag ka ng press kung pupuntahan naman namin kayo Introduce yourself na ba programa nyo, bagong ambassador, bagong consul general. Okay, hanggang dito na lamang po, uwi na ako. Gutom na Naglakad lang talaga tayo, 1 hour walk at saka yung konting exercise. Galing kasi ko kaninang maga dun sa aking INR doctor. Very good yung resulta. Kaya medyo okay lang. Kaya maganda lakad ko. Well, binabati ko po lahat ng aking mga friends sumusubaybay sa The Tall Order Friends. Ayan, pinamumunuan niya ng ating kaibigan, Seni Sagala, Lady Elvis of Toronto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. At sana, request lang, paki-share, like, and subscribe naman po. Alright, dito sa ating YTO YouTube channel. Ito po inyong kaibigan mo, The Tall. Magandang araw, kabayan.